As of recent years, coffee remains one of the most popular beverages in the world with a significant and growing global market. In 2022, approximately 2.25 billion cups of coffee are being consumed every day. It is one of the most widely consumed beverages globally, reflecting its enduring popularity. The coffee industry continues to grow, driven by factors such as increased consumer demand, specialty coffee trends, and the rise of coffee culture. Growing economics in regions such as Asia-Pacific and Latin America have seen a surge in coffee consumption, contributing to the industry's expansion. Coffee shops and cafes are all over in urban centers worldwide, offering a space for socializing, work, relaxation, and enjoying a cup of coffee. Does coffee really affect our sleep? Let's find out. According to Medic G et al. 2017, sleep is an essential component of physical and emotional well-being. Current recommendations outline the need for healthy adults to achieve 7 to 9 hours of sleep per night. Gardner C. et al. 2013 stated that caffeine is a widely accessible psychostimulant found in foods, supplements, and medications. With its status as a socially acceptable drug, caffeine is consumed by approximately 80% of the world's population. The use of caffeine to stimulate wakefulness may result in impaired onset and maintenance of subsequent sleep, potentially creating a cycle of diminished sleep and subsequent caffeine reliance. Based on the studies, the final dose of caffeine from coffee and the time of the day that it is consumed relative to the bedtime has a significant effect on the quality of our sleep. Ano pong pangalan niyo? Edward Sanchez. Ilang taon na po kayo? 62. Mahilig po ba kayo uminom ng kape? Bihira lang naman ako minom ng kape, pero black coffee. Hindi ako nainom ng mga 3-in-1. Ilang beses po kayo umiinom ng kape sa isang araw? Once lang, sa umaga. Sa tingin niyo po ba may epekto ang pag-inom ng kape sa pagtulog niyo po? Kasi sa umaga naman ako nainom, hindi yung before bedtime eh. Kaya hindi ko ramdam kung may epekto or what. Ano pong pangalan niyo? Gio Palgona. Diego Brosas. Ilang taon na po kayo? 22. 23. Mahilig po ba kayo uminom ng kape? Hindi masyado. Kapag nagre-review lang. Isang beses lang sa isang araw ako. Kung nainom po kayo ng kape sa gabi, ano pong epekto sa inyo neto? Palpitate tsaka hindi nakakatulog. Hindi ako nainom ng kape sa gabi. Sa morning lang talaga. Ano pong pangalan niyo? Ako po si Ricardo Oliver R. Vasquez. Ilang taon na po kayo? 14 na po ako, mag-15 po sa March 26. Nainom po ba kayo ng kape? Opo, kapag malapit na po yung deadline, tapos marami pa pong gagawin na mga project for assignment. Ilang beses po kayo nainom ng kape sa isang araw? Isang araw po, mga 4 po. Isa po sa umaga, 3 sa tanghali kasi sobrang init. Nainom po ba kayo ng kape sa gabi? Kung oo, ano pong epekto sa inyo neto? Hindi po, kapag nainom lang po ako ng kape, kapag, yun nga po, gaya nga po ng sabi ko, kapag maraming deadline po, kasi po nakakatulong po yun sa akin para hindi po agad antukin. Ano pong pangalan niyo? Ako si Rodrigo Bambu Jr. Senior. Roberto Gonzalez, Ilang taon na po kayo? 67 na ako. Kayo po. 56. Mahilig po ba kayo uminom ng kape? Ako mahilig. Tuwing, sa hapon, hindi pa ako makakatulog, nainom muna ako ng kape. Kasi pag hindi ako nakainom, ako makakatulog agad. Sa umaga, nagkakape. Pagdating ng hapon, mga alas 4, bago siyempre, may ginano ako sa bahay, nagkakape ako. Beses po kayo nainom ng kape sa isang araw? Sa hapon. Tapos, pagkabisi, tanghali ako nainom din mga 2 beses. Kayo po? 3. Umaga, hapon, tsaka gabi. Nainom po kayo ng kape sa gabi. Ano pong epekto sa inyo neto? Sa akin, pag ako nainom, hindi ako makakatulog, kaya hindi ako nainom. Kayo? Sa akin, may masarap din ang pakiramdam. Parang ikaw may nalilibang. Ganun. Ganun ang pagkakape. Parang nawawala ang stress mo sa katawan. Ano pong pangalan niyo? Earl. Kayo po? Joseph. Ilang taon na po kayo?
42. Yan. Kayo po. 49. Mahilig po ba kayo uminom ng kape? Yes! Oo naman, oo naman. Ilang beses po kayo umiinom ng kape sa isang araw? 1 to 2 times. Tig-1 litro. Kailangan sa umaga before anything else. Tas sa gabi after dinner. Kung mayroon sa hapon, so 3. Kung nainom po kayo ng kape sa gabi, ano pong epekto sa inyo nito? Siyempre hindi makakatulog. Kasi yan dapat yung kape iniinom siya sa lunch or afternoon. Hindi pwede yung towards doon sa paggabi. Kasi ang effect niya is around 4 hours yata to 5. Pagkaalam ko. Kayo po. Na-mention ko siya na nagkakape ako after dinner. Kasi wala siyang epekto sa akin. Nakakatulog naman ako. Thank you po. Ano pong pangalan? Francine Anterola. Ilang taon na po kayo? 19. Mahilig po ba kayo uminom ng kape? Mahilig. Ilang beses po kayo umiinom ng kape sa isang araw? Minsan 2, minsan 3. Kung umiinom po kayo ng kape sa gabi, ano pong epekto sa inyo nito? Inaantok. Thank you. Pampaantok. Ano pong pangalan niya? Sherwin Dakdak. Ilang taon na po kayo? 18 years old. Nainom po ba kayo ng kape? Opo. Ilang beses po kayo umiinom ng kape sa isang araw? 2 times a week lang po. Kung nainom po kayo ng kape sa gabi, ano pong epekto sa inyo nito? Ano po? Hindi makatulog. According to the results of the interview, 60% of the participants stated that most of them find it difficult to fall asleep at night after having a coffee, while 40% of them felt that it had no effect at all. Therefore, we draw the conclusion that a person's overall sleep duration and quality are significantly impacted by their caffeine intake from coffee. This results in elevated levels of dopamine and norepinephrine, as well as enhanced alertness and attention. Caffeine, however, may hinder the body's normal sleep-to-wake cycle and cause lighter or fragmented sleep, which increase the likelihood of waking up during the night. This is especially true when caffeine is consumed close to bedtime. The final caffeine dosage and the time of the day it is taken in relation to bedtime determine how much less time a person spends sleeping at night.